So, good afternoon everyone. So, ito yung continuation ng Master Budgeting Schedule. So, ang i-discuss natin ngayon is Schedule 9, Budgeted Cost of Goods Manufactured and Sold. So, yung for material use, to get it, we have to multiply the material use in units which can be seen in Schedule 4. So yung sa Schedule 4, yung total doon, i-multiply lang natin siya sa standard material cost per unit. So, bale, material use in units times standard material cost per units. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Yung 192,000, siya yung material use in units times, ita-times natin siya sa standard material cost per unit na 1.20 pesos. So, saan nakuha yung 1.20 pesos? So, dito siya nakuha sa problem natin na naka-state. Yung direct material rate na 1.20 per unit. Okay. So, para makuha natin yan, ita-times lang natin yan. Lagay muna natin ang reference niya na schedule 4, tapos lagyan natin yung quarter 1. So, ano ba ang ano to? Total niyan. So, 192,000 times 1.20. So, 192. So, 192,000 times 1.20 to get 230,400. Lalagyan natin yan. 230,400. 230,000. Excuse me. Oh my god. So, 230,000. 230,400. So, ganun lang ulit sa quarter 2. Ita-times lang natin yung amount na 234,000 times 120. Lalabas ay 280,800. So, quarter 3 naman, ita-times lang yung 222,000 times 120. Ang kukuha natin ay 266,400. So, ganun din sa quarter 4. Times lang natin yung 261,000. Sa 120, kung kukuha natin yung 261,000. Ay, mali. 313,200. Ayan. Para naman makuha natin yung total dito, ipag-aan lang natin tong quarter 1 to quarter 4. So, makukuha natin ay 230, 400 plus 280, 800 plus 266, 400 plus 313,200 is equal to 1,090,800. 1,090,800. So, next naman natin ay itong direct labor. So, paano natin makuha itong direct labor na to?
Ang reference natin dyan ay yung Schedule 6. Schedule 6 na total amount. So, ilalagay lang natin dito. Quarter 1 ay 320,000. Next ay 390. Next is 370. Next ay 435,000. And the total of 1,515,000. So, para makuha naman natin tong factory overhead, ang reference natin dyan ay Schedule 7. Schedule 7. Ayan. So, para makuha natin yung quarter 1, ulitin ko, kukunin lang natin. Kumbaga, ika-copy paste lang natin dito. So, 155,000 ang quarter 1. Quarter 2 ay 172,500. Next is 167,500. Next is 183,750. So, yung total niyan, i-add lang natin yan. Yung anong yan, yung 155 na yan hanggang 183. Pag-add lang natin yan. So, para makuha natin, 155 plus 172,500 plus 167,500 plus 183,750 is equal to parang mali yung computation. 155,000 plus 172,500 plus 167,500 plus 183,750. So, 678,750. 678,750. Ayan. So, sa total factory cost naman natin, para makuha yan, ipag-a-add lang natin yan. Para makuha yan, for us to get total factory cost, we will just add material use, direct labor, tsaka factory overhead. After that, we will add the work in process inventory beginning. So, i-add muna natin tong ang material used to hanggang factory overhead. So, 320 plus 230 400 plus 320,000 plus 155,000 is equal to 705,400. 705,400. Ganon din sa ganon din dito sa quarter 1 hanggang quarter 4. So, ipag-a-add lang natin yung material use nila hanggang sa factory overhead. So, yan. Para makuha natin so, pagpa-plus natin yung 280, 800, 390, at 75 to get. Para makuha natin yung 843,500
300. Ganun din dito sa quarter 3. Makukuha natin yung 803. Uy, nadoble. 803,900. And then next ay 931,950. So, para makuha naman natin yung total nito, total amount, ipag-a-add lang natin tong quarter 1, ito, hanggang quarter 4. So, pag-a-add lang natin, makukuha natin yung 3,284,550,000. So, yan. Next naman natin is yung, next naman natin is itong add work in process inventory beginning. So, para makuha natin yung yan, meron siyang naka-state sa problem na wait, pakita ko sa'yo guys. Ito. So, naka-state sa problem na the work in process on December 31, 20 current year is determined at 75,000. So, yun yung ilalagay natin sa current year ng quarter 1, 75,000. Oops. 75,000. Ayan. Ano? Yun lang. So, para naman makuha naman natin yung ito sa quarter 1, ang gagawin lang natin is to pag-a-addin lang natin tong 705, which is yung total factory cost plus work in process inventory beginning. So, itong 705, 400 time plus 75,000. Ngayon, ita-times naman natin siya. Pag nakakuha na tayo ng sagot, ita-times naman natin siya sa 10%. So, para makuha natin yung 78,840. Yan na, ilalagay natin dito sa quarter 2. Ganun lang yung process. Ganun lang din yung process sa quarter 3 at quarter 4. So, ipag-add natin tong 843,300 at 78 para makuha natin to get us 92,000. I-add and then multiply sa 10%. So, makukuha natin ay 92,134. Ayan. So, next naman ay yung quarter 4. Ipag-add lang natin yung 803,900 plus 92,134 para makuha natin yung 89,603.40. Ayan. Tapos, para naman makuha natin yung total amount niya, ipag-add lang natin yung 75, 788, 92, at saka yung last na 89. So, para makuha natin ang add lang natin. So, 75,000 plus 7840 plus 92,134 plus 89,603.40 plus 89, ay, tama ba? O, yan. Equals to 334,777. So, 334,777.40. Ayan na.
And then, next naman natin is yung total cost put in process. So, ipag-add lang natin tong 705, 400 plus 75 for us to get 780,400. 780, 400. Ganun lang din sa sa quarter 2, ipag-add lang natin yung total factory cost and work in process and inventory beginning para makuha natin 843,300 plus 78 040. So 162. Oops. Asa ba? 843,300 plus 78,040. So 91,340. Tapos sunod naman natin, ipag-add lang natin ulit 803 plus 900 803,900 plus 92,134 is equal to 896,34. So next naman natin ito, 931,950 plus 89, 803.40 is equal to 1,021,553.40. Ganun na. Tapos ito total amount natin, makukuha natin ay 3,619,327.40. Ayan. So, next naman natin ay ano nga to? So, next naman natin is tong less inventory ending. So, since the process in work in process inventory beginning of the current quarter is actually the work in process inventory ending of the previous quarter. So sabi dito, kung ano yung nakuha natin ng nakuha natin sa current quarter ng inventory beginning, ay ganun din ang ilalagay natin dito at previous quarter, ilalagay natin sa current quarter, which is the inventory beginning and inventory ending. So itong 78,000 ilalagay natin dito sa work in process inventory ending. So, tapos next is 92,134. Next is 89,603.40. Next is